Alternatibong treatment sa cancer. Alternatibong treatment sa cancer, ipinanawagan ng isang senador. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Nananawagan si Senador Robin Padilla sa mga doktor na buksan ang kaisipan at maghanap ng alternatibong paggamot sa mga cancer patients. Ito ang panawagan ni Padilla na nag-aalala sa mga cancer patients na may hirap na hindi makayanan ang gasto sa paggamot. Sa Senado, isinulong ni Padilla ang legalisasyon ng compassionate use ng medical cannabis o marijuana kabilang para sa pain management. Ayon sa mambabatas, panahon na para buksan ang ating kaisipan kung ano ang ginagawa ng mga first world countries pagdating sa cancer treatment at pain management at ibang klaseng sakit. Iginit na ni Padilla na napakalaking suliranin ang cancer lalo na't dumarami ang mga cancer patients sa Pilipinas at sa buong mundo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News. Samantala, nilinaw ng Commission on Election or COMELEC na hindi obligado ang mga nagsumite ng People's Initiative or PI signature na magbigay ng paliwanag kung babawiin na nila sa komisyon ang mga signature form. Ito ay ang withdrawal form na inilabas ng COMELEC noong Pebrero 15, araw ng Huwebes para sa mga gustong bawiin na ang kanilang isinumiting signature forms para sa PI. Sa unang table, ang pipila pa ng proponent na nagsumite ng lagda ang personal nitong detalye gaya ng pangalan, address, presinto, barangay, lungsod o bayan na kinabibilangan nito, probinsya at ang kanyang distrito. Sa pangalawang table ay ang paliwanag kung bakit niya babawiin ang PI form. Ang bagay na ito ay pinuna ng mga senador gaya ni Senator Amy Marcos at Senator Joel Villanueva. Ayon kay Senate Majority Leader na hindi dapat humingi pa ng paliwanag ang COMELEC dahil karapatan naman na nagsumite na bawiin ang form. Ang COMELEC sa isang text message ilinaw na optional lamang ang pagbibigay ng paliwanag para sa pagbawi ng pirma. Anya may paliwanag man silang ibibigay o wala ay tatanggapin nila ang withdrawal form. As of kahapon ng linggo ay wala nang pang sumusunod sa isang buwan ang antike sa pagbawi ng pirma. Sa ngayon ay suspindido pa rin ang anumang proseso ng PI simula suspindido ng COMELEC noong Enero. Magre-resume lang anya ang proseso sa PI kung buo na ang kanilang bagong guidelines para sa PI. Wala namang ibinigay na timeline ng COMELEC para sa pagbuo ng guidelines. Samantala, PNP tinanggi ang surveillance kay Pastor Apollo Sikibuloy. Alamin natin ang detaling yan mula kay kapartner Paul Montebon. Paul. Magandang umaga, walang direktiba o kautusan mula sa anumang unit ng Philippine National Police na isailalim sa surveillance si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Ito ang reaksyon ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo sa audio statement na inilabas ni Pastor Apollo Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ itong nakaraang linggo. Sa panayam ng media sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na walang pag-uutos o anumang pagbabantay sa buting pastor, lalo na ang nakuha nitong informasyon na posibleng raid sa mga compound ng kanyang kongregasyon. Wala rin anyang monitoring na ginagawa ang PNP sa sinumang tagasunod nito. Sa 36-minute voice message bilang official statement ni Pastor Apollo, binanggit nito ang United States government na nasa likod di umano ng assassination plot laban sa kanya. Paglilinaw ni Fajardo, bukas ang kanilang hanay para tumulong sa buting pastor kung kinakailangan para sa kaligtasan nito mula sa mga nagtatangka sa kanyang buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News. Samantala, ang pagiging simple at totoo yan ang katangiang nagustuhan ng TV host at komedyanteng si Willie Revillame kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung bakit hanggang ngayon ay suportado nito ang dating Pangulo. Si Kuya Will ay final act sa Filipinos Are Not For Sale prayer rally sa Cebu City laban sa controversial na People's Initiative at iba pang issue ng Marcos Jr. administration. Magugunita ang isa sa Revillame sa mga aktor na buong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noon pa man hanggang ngayon. Una na rin pabalita noong 2022 eleksyon na nais ni former President Duterte na maglingkod si Willie bilang senador ng bansa. Samantala, Pastor Apollo C. Kibuloy ibinurgar
na nanganganib na ang kanyang buhay. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kabar Jade Calabroso. Kabar Jade. Mga kababayan ko, Sa isang audio message, diretsahan ng ibinulgar ni Pastor Apollo C. Kibuloy na nakatanggap daw siya ng impormasyon mula sa kanyang reliable sources na may banta na ang kanyang buhay, dahilan ng kanyang hindi pagpapakita sa publiko. sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ayon daw sa kanyang reliable sources, mayroon ng patong ang kanyang ulo buhat sa CIA at FBI ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Halos 6 na taon na ang nakalipas nang pumutok ang kabi-kabilang akusasyon laban kay Pastor Apollo sa Amerika na hanggang ngayon na kahit isa ay wala pa rin anyang napapatunayan. Mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may sinabi ng violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Nasa 20 mga batikang abogado sa Amerika ang kinuha ng kampo ni Pastor Apollo at anya handang-handa silang humarap sa 43 counts ng kasong isinampa laban sa kanya, kabilang ang alegasyong sex trafficking, fraud, coercion, cash smuggling, ngunit palagi nilang anya na aantala ang paglilitis. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon na rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Matagal na rin anyang hinihintay ng kampo ni Pastor Apollo ang posibilidad ng extradition sakaling ito ay hingin. Ngunit wala naman anyang ganitong hiling ang Amerika. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat magtiis din sila. Hindi dumating yon, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. At ang nakakagulat na pahayag ni Pastor Apollo, hindi na raw extradition pala ang gagawin, kundi rendition. At ang nasa likod ay ang US government, dawit ang pangalan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. From reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Dagdag pa ni Pastor Apollo, hindi lang siya, kundi ang buong liderato ng kanyang kongregasyon ay hindi nariligtas. Anya matagal na rin silang under surveillance. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat.
Muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes kundi ang mangaral ng salita ng Diyos at tumulong sa ikabubuti ng bansa. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Ronda Pilipinas. At sa ating balitang ronda, 19 pesos dagdag na minimum wage aprobado sa Davao. Ang detalye mula kay Kapartner Big Town, Kapartner Big. Epektibo na ngayong buwan ng Marso na madadagdagan ng 19 na piso ang sweldo para sa daily minimum wage earners sa Davao Region. Base sa wage orders ng RB 1122 na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Region 11 noong February 13, 2024 ay pinatupad na ang unang tranche sa aumento ng sweldo habang may dagdag na 19 pesos rin para sa ikalawang tranche na epektibo naman sa buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon sa Department of Labor and Employment, mahigit 132,000 minimum wage earners sa Davao Region ang inaasahang direktang makikinabang sa pagtaas ng sweldo. Para sa non-agriculture sector, aabot sa 462 pesos ang bagong minimum wage sa first tranche at tataas ito ng 481 pesos para sa second tranche. Para sa mga magagawa na nasa agriculture, makatatanggap na sila ng 457 para sa unang tranche at 476 na ang bagong minimum wage rate sa ikalawang tranche. Humigit kumulang 316,558 full-time wage and salary workers na kumikita ng higit sa minimum wage ang maaaring direktang makinabang dito. Base naman sa wage order ng RB 11 DW03 na nilabas ng Regional Board ay nag-aatas para sa aumento ng monthly minimum wage para sa mga kasambahay sa halagang 500 pesos hanggang 1,500 depende sa lugar. Ang buwan ng sahod para sa Manasa Chartered City at First Class Municipalities Region ay tatanggap na sila ng 6,000 at 5,000 para sa ibang munisipalidad kada buwan. Ang pagtaas ng sahod para sa mga kasambahay ay inaasahang makikinabang sa buwang 64,111 o humigit kumulang 37,000 at 37% sa domestic workers ay nasa live-in arrangement. Kasunod ng existing laws and procedure, ang mga wage order ay sinimite sa National Wages and Productivity Commission para sa pagsusuri at pinagtitibay noong February 16, 2024. Ang mga wage order ay sinapubliko noong February 19, 2024 at magiging epektibo sa nakalipas na 15 araw pagkatapos may lathala o sa darating na March 6, 2024. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Big Tahod, kapartner mo sa Balita at Sepisyon. International News Blast. Pinakamalakas na leader ng oposisyon sa Russia pumanaw habang nakabilanggo. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Sheila, kapartner Bien Bergabilla. Pumanaw na ang pinakamalakas na leader ng oposisyon sa bansang Russia na si Alexei Navalny habang nakakulong sa Arctic Circle. Si Navalny na maigpit na kalaban ni President Vladimir Putin ay nakakulong matapos mahatulan ng 19 taon dahil sa pagtatag ng isang extremist communist, pangtustos sa mga aktivistang extremist at iba pang krimen. Matatandaan noong 2021 ay ginabot na si Navalny sa Russia pagka-uwi nito mula sa Germany dahil sa pagkalason. Sa kasalukuyan namang inimbisigahan ng prison service, Russia biglang pagkamatay ni Navalny sa isang buwan bago nakatakdang presidential election sa Russia ngayong March 17. Sports News Blast. At sa ating balitang sports, bigong makaabot sa final round ng Women's
100-meter freestyle event sa 2024 World Aquatic Championship sa Doha, Qatar. Ang Pinay-Canadian swimmer na si Kyla Sanchez. Nasungkit lang nito ang ika-15 pwesto para sa event. Ang contender mula sa Netherlands ang panalo na papangala sa Hong Kong at pangatlo ay mula sa Great Britain. Mayroon hanggang buwan ng Hunyo ng Pilipinas ay para sa swimming competition na makakuha ng sapat na puntos at makapasok sa 2024 Paris Olympics. Showbiz News At Blast. sa ating balitang showbiz, Pamilya Aquino, nananatiling positibo para kay Chris sa kabila ng nararanasang sakit. Ang detalye yan mula kay Kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien. Wala ang pamilya Aquino na makaka-recover mula sa kanyang kasalukuyang kondisyon ng aktres na si Chris Aquino. Sa isang pahayag ng kanyang pamangkin na si Kiko Aquino D, bigyan naman ng the best care ang aktres kung kaya't hindi malayo na makaka-recover ito. Sinabi na ni Chris na mayroon itong cardiomyopathy kung saan nahihirapan na mag-supply ng dugo ang kanyang puso. Maliban pa rito ay mayroon pa siyang ilang autoimmune disease at isa na ang lupus. Kasalukuyan na sa Estados Unidos si Chris para sa kanyang treatment. Para sa Diyos Pilipinas ko at si Jen Vergavilla, kapartner mo sa balita at television.